Magandang araw sa iyo. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Kung sa iyong paggising ay tila nanlalambot ka, hindi na kasindalas ng dati, o marahil ay tuluyan nang hindi tumitigas, hindi lamang iyan isang senyales ng pagtanda. Ito ay isang babala. Ito ay isang tahimik na hudyat na ang mga mahahalagang sistema ng iyong katawan para sa malusog na daloy ng dugo, balanse ng hormones at siglang sexual ay nagsisimula ng bumagal. Hindi ito nangyayari sa isang iglap, ngunit unti-unti at tahimik hanggang sa isang araw ay maramdaman mo na lamang na hindi ka na ang lalaking tulad ng dati. Ngunit heto ang isang katotohanan na madalas ay hindi na pag-uusapan, hinding-hindi ito kailangang maging ganito. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kalalakihan sa kanilang edad, 16, 70 at higit pa, na maibalik ang kanilang kumpiyansa at sigla sa natural na paraan. Hindi natin pinag-uusapan ang mga tableta o mga gimmick, kundi isang mas matalinong paraan upang simulan ang iyong araw. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang unang 10 na minuto ng iyong umaga ay kayang-kayang baguhin ang takbo ng iyong katawan, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa sexual, sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng 8 simple at subok na mga gawi. Pagkagising mo, matutulungan mong ibalik ang natural na kakayahan ng iyong katawan na tumayo at manatiling matigas sa tamang pagkakataon. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi kailanman naturuan nito at iyon ang dahilan kung bakit napakarami ang tahimik na nagdurusa. Ngunit hindi kailangang maging ganyan ang iyong kwento. Sa mga susunod na minuto, gagabayan kita sa bawat hakbang ng eksaktong gawain na ibinabahagi ko sa aking mga pasyente, isang gawain na idinisenyo upang muling pag-alabin ang daloy ng dugo, pasiglahin ang testosterone at gisingin ang buhay na bahagi mo na nananatili pa rin. Kaya't samahan mo ako. Ang pinakamahalagang bahagi ay kasunod na. Unang gawi ang panlinis atay na inumin sa umaga. Kapag sinasabi ko sa mga kalalakihan na isa sa mga pinakamabisang bagay na magagawa nila para sa kalusugan ng kanilang paninigas ay nangyayari bago mag-almusal, bago pa man ang kanilang unang tasa ng kape, madalas ay nag-aalinlangan sila. Ngunit nakita ko itong gumana ng paulit-ulit. Ang pinakaunang bagay na inilalagay mo sa iyong katawan tuwing umaga ay maaaring magbigay sa iyo ng enerhiya at malusog na hormones o pabagalin ka bago pa man magsimula ang araw. Hayaan ninyong ikwento ko ang tungkol sa isa sa aking mga pasyente, si Mang Lito, na 77 taong gulang. Lumapit sa akin si Mang Lito na bigo-pagod at kumbinsido na ang kanyang pinakamagagandang araw ay lumipas na. Tinitigan niya ako sa mata at sinabing, "Dok, gusto ko lang magising na parang lalaki ulit." Doon ko sinabi sa kanya ang tungkol sa isang napakasimpleng bagay, isang baso ng maligamgam na tubig na may katas ng kalahating lemon. Mukha itong simple, ngunit ang siyensya sa likod nito ay makapangyarihan. Ang atay ay isang pangunahing manlalaro sa produksyon ng testosterone. Pinaghihiwa-hiwalay nito ang labis na estrogen, sinasala ang mga lason at nire-regula ang mga hormones na kumukontrol sa lahat
mula sa pag-iimbak ng taba hanggang sa pagnanasang sexual. Subalit habang tayo ay tumatanda, ang atay ay maaaring maging makupad dahil sa mga taon ng pagproseso ng ilang pagkain, alak, gamot at stress. Ang isang pagod na atay ay maaaring mangahulugan ng mas mababang testosterone at mas mataas na pamamaga, dalawang kalaban ng malusog na paninigas. Ang maligamgam na tubig na may lemon sa umaga ay tumutulong na pasiglahin ang iyong atay. Ang lemon ay tumutulong na buhayin ang natural na mga landas ng paglilinis ng atay, pinasisigla ang produksyon ng apdo, pinapabuti ang panunaw at maaaring makatulong na bawasan ang pamamaga sa buong katawan. Higit sa lahat, tinutulungan nito ang iyong katawan na iproseso ang mga compound na tulad ng estrogen na maaaring maipon at magpahina sa balanse ng iyong hormones. Ang maliit na baso ng tubig na may lemon ay nagiging isang pampasiklab na nagsasabi sa iyong katawan, gising na, oras na para kumilos, oras na para maging malakas muli. Higit pa rito, ang hydration pa lamang ay isang malaking benepisyo. Karamihan sa mga lalaki ay nagigising na dehydrated, na nagpapababa ng dami ng dugo at nagpapataas ng mga stress hormones. Hindi magandang kombinasyon kapag umaasa kang tumayo sa pagkakataon. Ang isang katawan na may sapat na tubig ay mas mahusay na tumutugon sa stimulasyon sa paggalaw at sa buhay mismo. Para sa isang lalaking tulad ni Mang Lito, sa loob lamang ng 2 linggo ng pagsisimula sa nag-iisang gawin na ito, nakaramdam siya ng pagkakaiba. Nagkaroon siya ng mas maraming enerhiya, nabawasan ang kanyang paglobo ng tiyan, gumaan ang kanyang pakiramdam, at oo, ang tigas na matagal na niyang hinahanap ay nagsimulang bumalik. Lahat mula sa isang inumin na madalas nating binabalewala. Ang mga maliliit at sinasadyang pagpili na ito ang nagdudulot ng malalaking pagbabago. 2 gawid, 10 minuto ng pagpapaaraw sa umaga. Mayroong isang bagay na sagrado sa sikat ng araw sa umaga. Ito ay tahimik, payapa, at iba ang pakiramdam ng hangin. Ngunit napakaraming kalalakihan ang nakakaligtaan ang pagkakataong ito, at sa paggawa nito, hindi nila namamalayan na ninanakawan nila ang kanilang mga katawan ng isa sa pinakamakapangyarihang gatilyo para sa kalusugang sexual, ang natural na liwanag. Naaalala ko ang isang Ginoo na nagngangalang Mang Roberto, isang 72 taong gulang na retiradong guro na may magandang pagkamapagpatawa, ngunit halatang pinanghihinaan ng loob sa mga pagbabago sa kwarto. Sinubukan niya ang iba't ibang suplemento at ehersisyo, ngunit tila walang gumagana ng pangmatagalan. Nang suriin namin ang kanyang pang-araw-araw na gawain, tinanong ko siya ng isang simpleng tanong, kailan ka huling lumabas ng bahay sa umaga at hinayaang tumama ang sikat ng araw sa iyong balat? Tumawa siya at sinabing masyado na siyang matanda para magbilad sa araw. Ngumiti ako at sumagot, Mang Roberto, hindi po tayo nagsasalita tungkol sa bakasyon sa beach. Ang tinutukoy ko ay isang reseta mula sa kalikasan na libreng inihahatid tuwing umaga. Heto kung bakit ito mahalaga. Ang iyong katawan ay tumatakbo sa isang panloob na ritmo, ang iyong circadian clock, na kumokontrol sa pagpapalabas ng mga hormones tulad ng cortisol, melatonin, at testosterone.
Ang sikat ng araw sa umaga mas mainam sa loob ng 30 hanggang 60 minuto pagkagising ay tumatama sa mga photoreceptor sa iyong mga mata at nagpapadala ng senyales sa iyong utak. Umaga na, oras na para bumangon. Ang senyales na ito ay nagpapatigil sa sleep hormone, ang melatonin, at nagtitrigger ng isang malusog na alon ng cortisol. Bagamait ang cortisol ay may masamang reputasyon, sa tamang dami at tamang oras, binibigyan ka nito ng enerhiya, focus, at tumutulong na pasiglahin ang produksyon ng testosterone. Ito ay literal na tumutulong na senyasan ang iyong katawan na magsimulang magtrabaho. Sapat na ang 10 minuto lamang ng direktang sikat ng araw, walang salamin sa mata, walang bintana sa pagitan, upang i-reset ang iyong hormonal chemistry para sa buong araw. Pinasisigla rin nito ang produksyon ng vitamin D na mahalaga para sa synthesis ng testosterone at kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Ang mababang vitamin D ay naiugnay sa mababang libido, pagkapagod, at erectile dysfunction. Sumang-ayon si Mang Roberto na subukan ito. Tuwing umaga hawak ang kanyang kape, uupo siya sa kanyang beranda sa loob ng 10 minuto. Sa loob ng 1 linggo, bumuti ang kanyang enerhiya at nagsimula siyang matulog ng mas mahimbing. Pinakamahalaga, nagsimula siyang makaramdam ng isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, ang kusang pagnanasa. Ikatlong gawi, salitang paghinga sa ilong, 2-3 minuto. Heto ang isang bagay na sana ay mas maraming lalaki ang nakakaalam. Ang kalidad ng iyong paninigas ay hindi lamang tungkol sa testosterone o sirkulasyon. Ito ay tungkol din sa iyong nervous system. Kapag ikaw ay tensyonado o balisa, lalo na sa uri ng talamak, at mababang antas ng stress na pasan ng maraming matatandang lalaki, ang iyong katawan ay pumapasok sa defense mode. Ang daloy ng dugo ay inililihis palayo sa iyong sentro, bumababa ang iyong libido, at pinipili ng iyong katawan ang kaligtasan kaysa sa pagnanasa. Ang problema karamihan sa atin ay hindi man lang namamalayan na tayo ay nasa ganoong estado. Nagkaroon ako ng pasyente na nagngangalang Mang Jaime, 69, isang dating inhinyero at isang napakaluhikal na tao. Lumapit siya sa akin na walang gana sa emosyon sexual at pisikal. Nasa kanya ang mga resulta ng laboratorio at mga reseta, ngunit mayroong hindi nagkokonekta. Tinanong ko siya, kailan ka huling huminto sandali at huminga lang? Tinaasan niya ako ng kilay. Ipinaliwanag ko, mayroong isang simpleng teknik sa paghinga na kayang i-reset ang iyong buong sistema sa loob lamang ng 2 minuto. Tinatawag itong salitang paghinga sa ilong. Ito ay nagmula sa mga sinaunang tradisyon, ngunit pinag-aralan na ng modernong agham. Umupo ka ng tahimik, ipikit ang iyong mga mata at gamitin ang iyong hinlalaki upang takpan ang iyong kanang butas ng ilong habang dahan-dahang humihinga papasok sa kaliwa. Pagkatapos takpan mo ang iyong kaliwang butas ng ilong at huminga palabas sa kanan. Ipagpatuloy mo ang ganitong padron, hininga papasok sa kanan, hininga palabas sa kaliwa, hininga papasok sa kaliwa, hininga palabas sa kanan ng dahan-dahan at mahinahon sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Ang epekto nito ay malalim.
Ang pagsasanay na ito ay nagpapagana sa iyong parasympathetic nervous system, ang bahagi ng iyong katawan na rest and digest, na nagsasabi sa iyo na ikaw ay ligtas at okay lang na mag-relax. Maaari nitong pababain ang iyong tibok ng puso, bawasan ang presyon ng dugo, at pinakamahalaga para sa mga lalaking tulad ni Mang Jaime, pinapataas nito ang antas ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay ang molekula na nagre-relax at nagbubukas ng iyong mga daluyan ng dugo, lalo na ang mga nagdadala ng dugo sa ari ng lalaki. Kung wala ito, simpleng hindi nangyayari ang paninigas. Nangako si Mang Jaime na gagawin ito tuwing umaga. Sa loob ng 1 linggo, mas gumanda ang kanyang tulog. Sa loob ng 2, bumuti ang kanyang enerhiya. At pagkatapos bumalik ang kanyang mga kusang paninigas natural, hindi pilit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang nakikipagtulungan muli sa kanya ang kanyang katawan. 4, nagawi intermittent fasting, pag-antala ng almusal. Sa halos buong buhay niya, si Mang Guillermo ay mayroong isang routine, gumising at kumain ng masaganang almusal tulad ng tinapay na may jam o isang salansan ng pancake. Nang lumapit siya sa akin, sa edad na masamay, hinaharap niya ang pagkapagod, matigas na pagtaas ng timbang, mababang libido, at ang tinatawag niyang naglahong paninigas sa umaga. Inakala niya na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang tingnan namin ang kanyang routine, tinanong ko siya, paano kung ang paglaktaw sa almusal kahit ilang oras lang ay makakatulong na maibalik ang iyong enerhiya, focus at paninigas? Nagtaka siya. Laktawan ang almusal. Akala ko ba iyan ang pinakaimportanteng kainan sa buong araw? Iyan ang sinabi sa ating lahat, ngunit ang totoo para sa mga kalalakihang higit sa aysen ng katawan ay iba na ang pagtugon sa pagkain kaysa dati, lalo na sa umaga. Kapag kumain ka sa unang oras ng umaga, lalo na ng mga pagkaing mayaman sa carbohydrates, tumataas ang iyong mga antas ng insulin. Maaari itong mag-trigger ng isang hormonal cascade na pabor sa pag-iimbak ng taba, pinipigilan ang growth hormone at pinababagal ang produksyon ng testosterone. Ang resulta ay mas kaunting enerhiya, mas maraming taba sa tiyan, at mas mahinang tugon sa sexual. Ang intermittent fasting o simpleng pag-antala ng almusal hanggang sa bandang umaga ay nagbibigay sa iyong katawan ng oras upang lumipat sa fat burning mode. Ang pagbabagong ito ay kritikal. Kapag ang iyong katawan ay nagsusunog ng taba para sa enerhiya, makakatulong ito na suportahan ang iyong natural na balanse ng hormone. Ang mga antas ng testosterone ay maaaring tumaas, ang pamamaga ay maaaring bumaba, at ang sensitivity sa insulin ay madalas na bumubuti, isang malaking salik para sa erectile function. Ang mga lalaking may insulin resistance ay mas malamang na makaranas ng erectile dysfunction dahil ang mga daluyan ng dugo na nagsusuplay sa ari ay maaaring masira at maging makupad. Kay Mang Guillermo, nagsimula kami sa maliit. Sa halip na kumain ng 7 na uyu, naghintay siya hanggang 10 o 11 na uyu. Uminom pa rin siya ng kanyang itim na kape at nanatiling hydrated sa kanyang tubig na may lemon. Sa una, ito ay isang hamon. Ngunit sa loob ng 10 araw
naramdaman niyang mas magaan, mas matalas ang isip at mas alerto. Sa kanyang pagkagulat, nagsimula siyang magising na may pamilyar na tigas muli, isang bagay na hindi niya naramdaman sa halos isang taon. Ang intermittent fasting ay hindi tungkol sa pagpapagutom. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik. Ikalimang gawi, ang pagsasanay ng pasasalamat. Naaalala ko ang pag-upo sa tapat ni Mang Ricardo, isang 70 taong gulang na byudo na lumapit sa akin hindi lamang para sa kanyang humihinang paninigas, kundi para sa isang bagay na mas malalim. Makikita mo ito sa kanyang mga mata, ang bigat ng panahon, ang katahimikan ng pagkawala, ang dahan-dahang pagkupas ng koneksyon. Sinabi niya sa akin na ang kanyang katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati, na siya ay walang gana, parang isang makina na lang na gumagalaw. Napagtanto ko na kailangan naming ayusin ang kanyang puso, hindi sa aspetong cardiac, kundi sa emosyonal. Tinanong ko siya ng isang tanong na ikinagulat niya, "Mang Ricardo, ano ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo pa rin tuwing umaga?" Huminto siya, pagkatapos ay binigyan ako ng isang tahimik na ngiti. "Matagal ko na pong hindi naiisip yan," pag-amin niya. Ngunit ipinakita sa akin ng agham at karanasan na ang pasasalamat ay may malalim na epekto sa ating biology. Kapag nagsasagawa ka ng pasasalamat, bumababa ang stress hormone na cortisol, maaaring bumagal ang tibok ng iyong puso at maaaring lumakas ang iyong immune system. At oo, maaaring bumuti ang sexual na function. Kapag pinakalma mo ang nervous system at binuksan ang mga emosyonal na daanan, tumutugon ang iyong katawan, lalo na sa mga lugar na may kaugnayan sa pagkaantig at intimacy. Sinabi ko kay Mang Ricardo na magsimula sa maliit. Tuwing umaga, isulat ang 3 bagay na tunay niyang ipinagpapasalamat. Isang alaala ang pagsikat ng araw, ang boses ng isang kaibigan. Hiniling ko rin sa kanya na magpadala ng isang mensahe tuwing umaga sa isang taong kanyang pinapahalagahan. Isang maikling text o email na nagsasabing, "Naiisip kita." Sa loob ng 2 linggo, may isang kahangahangang bagay na nagsimulang magbago. Nagsimulang ngumiti ng mas madalas si Mang Ricardo. Naramdaman niyang mas naroroon siya. At sa pagbabagong iyon, nagsimulang bumalik ang kanyang mga paninigas sa umaga, hindi pilit o mekanikal, kundi natural. Ang katawan ay tumutugon sa isang lalaki na sa wakas ay muling nakaramdam ng koneksyon. Ika-6 na gawi, 60 segundo ng sexual na paglalarawan sa isip. Naalala ko ang unang pagkakataon na ipinakilala ko ang ideyang ito sa isang pasyente na nagngangalang Mang Juan. Siya ay 40 diborsyado, kamakailan lamang nagretiro at nakikipagpunyagi sa pagkawala ng pagkakakilanlan. Tumimo sa akin ang kanyang mga salita. "Hindi ko na nakikilala ang lalaki sa salamin, Dok. Dati pakiramdam ko ay makapangyarihan ako, hinahangad. Ngayon, pakiramdam ko ay hindi na ako napapansin." Ang ganong uri ng tahimik na sakit ay malalim at madalas na lumalabas sa performance o sa kawalan nito. Kaya inalok ko siya ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Tuwing umaga, sabi ko, "Nais kong ipikit mo ang iyong mga mata sa loob ng 10 segundo at isipin ang iyong sarili, hindi kung ano ka ngayon,
kundi noong ikaw ay nasa iyong pinakamagandang kalagayan. Ibig mong sabihin, parang panaginip na gising. Tanong niya, eksakto tango ko, ngunit may layunin. Ang hinihiling ko kay Mang Juan na gawin ay tinatawag na sexual na paglalarawan sa isip o sexual visualization. Ito ay isang nakatuon na pagsasanay na nagpapagana sa mga bahagi ng utak na may kaugnayan sa memorya, emosyon at pagnanasa. Kapag inuulit mo sa isip na ikaw ay malakas kaakit-akit at may kakayahang sexual, nagpapadala ang iyong utak ng mga senyales na nakakaimpluwensya sa chemistry ng iyong katawan. Maaaring tumaas ang dopamine, maaaring sumunod ang testosterone, nagbabago ang iyong postura at nagbabago ang iyong enerhiya. Nagsisimulang maniwala ang katawan sa kung ano ang palaging iniisip ng isip. Para kay Mang Juan, ang asento segundong pagsasanay na iyon ay naging isang malaking pagbabago. Ipipikit niya ang kanyang mga mata at malinaw na ilalarawan sa isip ang kanyang sarili sa kanyang pinakakumpiyansang kalagayan, naglalakad ng mas matikas nakikipagtitigan sa kanyang kapareha, nararamdaman na hinahangad. Inisip niya kung ano ang pakiramdam na maging malalim na konektado muli. Pagkatapos ng ilang linggo, naramdaman niyang mas nakikilahok, mas buhay. Para itong pagbubukas ng ilaw sa isang silid na matagal nang madilim. Ang visualization ay hindi pantasya. Ito ay pagsasanay. Hindi ka nagkukunwari. Ikaw ay nag-aalaala at ang alaalang iyon ay may kapangyarihan. Ikapitong gawi, tayong kabayo na may pagindayog ng braso 2 minuto. Isang maulan na hapon nang pumasok sa aking opisina, si Mang Jorge, isang 74 taong gulang na dating bumbero. Mayroon pa rin siyang matipunong pangangatawan, ngunit mukha siyang pagod. Nararamdaman ko pa rin ang apoy sa aking isipan. Sabi niya, ngunit ang aking katawan, lalo na sa ibaba, parang namatay na ang ningas. Doon ko ipinakilala sa kanya ang isang galaw na napakasimple na natawa siya nang ipakita ko ito sa kanya. Seryoso, Dok, tatayo lang doon at iindayog ang aking mga braso. Ngumiti ako. Hindi lang basta tatayo. Itatayo mo ang iyong sarili ng matatag, hihinga ka rito at mararamdaman mo ang iyong lakas na babalik mula sa ibaba pataas. Ang galaw na ito, isang kombinasyon ng tayong kabayo at marahang pag-indayog ng braso mula sa mga sinaunang tradisyon ng pagpapagaling, ay ginamit na sa loob ng maraming siglo upang itaguyod ang daloy ng enerhiya at pasiglahin ang sirkulasyon sa pelvic floor. Magsimula sa pamamagitan ng pagtayo na ang mga paa ay bahagyang mas malapad kaysa sa iyong mga balikat. Bahagyang ibaluktot ang iyong mga tuhod at ibaba ang iyong mga balakang sa isang matatag na posisyon na parang nakasakay ka sa kabayo. I-relax ang iyong mga balikat at simulan ang marahang pag-indayog ng iyong mga braso pasulong at paurong hayaang dumaloy ang galaw mula sa iyong sentro. Ang simpleng galaw na ito ay gumagawa ng mga kahangahangang bagay. Una, itinataguyod nito ang daloy ng dugo sa rehiyon ng balakang, ang eksaktong lugar na pinakakritikal para sa matibay at pangmatagalang paninigas. Pinasisigla rin nito ang lymphatic system na tumutulong na alisin
ang mga lason at bawasan ang pamamaga sa paligid ng prostate. At dahil nangangailangan ito ng balanse, pinapagana nito ang malalalim na kalamnan sa postura. Ngunit ang pinakamahalaga, ito ay nagbabalik sa iyo sa iyong katawan. Sa loob lamang ng 2 minuto, inaalis ka nito sa iyong isipan at ibinabalik sa iyong katawan. Para kay Mang Jorge, ito ang naging kanyang angkla. Napansin niya na bumuti ang kanyang enerhiya, nagbago ang kanyang postura, at ang mga tahimik na sandali sa umaga ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na muling harapin ang intimacy ng may kalmado at matatag na presensya. Ika-8, gawin malamig na buhos o pagtatapos sa ligo, opsyonal ngunit mabisa. Nakakatuwa kung paanong ang pinakamaliliit na bagay ay maaaring mag-trigger ng pinakamalalaking pagbabago. Naaalala ko ang isang follow-up na tawag sa isa sa aking matagal ng pasyente, si Mang Berto, isang 71 taong gulang na dating opisyal ng Navy. Tinanong ko kung kamusta ang kanyang bagong routine. Huminto siya at sinabing, "Doc, maganda ang lahat, pero yung malamig na shower na iyon, swerte ka't nagtitiwala ako sa iyo." Pareho kaming natawa dahil naiintindihan ko. Sa una, mukha itong sukdulan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Mang Berto ay kung paano ang 30 segundong bugso ng malamig na tubig na iyon ay magpaparamdam sa kanya na mas buhay siya kaysa sa mga nakaraang taon. Ang gawin na ito ay hindi tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa pagpapaalala sa iyong katawan kung ano ang ibig sabihin ng ganap na paggising. Ang isang maikling bugso ng malamig na exposure ay nagpapagana sa iyong nervous system sa isang kontrolado at malusog na paraan. Nagdudulot ito ng mabilis na paglabas ng norepinephrine, isang kemikal na nagpapatalas ng focus at nagpapalakas ng pagka-alerto. Taliwas sa inaasahan, maaari itong humantong sa mas mahusay na vascular flexibility at pangmatagalang pagpapabuti ng daloy ng dugo. Binabawasan din ng malamig na tubig ang pamamaga sa buong katawan at sinasanay ang iyong cardiovascular system na umangkop sa biglaang pagbabago na nangangahulugang ang iyong katawan ay nagiging mas mahusay sa pagredirect ng dugo kung saan ito kailangan kapag ito ay kailangan. Hindi ko hinihiling sa iyo na tumayo sa isang nagyeyelong shower sa loob ng 5 minuto. Magsimula sa maliit. 10-30 segundo lang sa dulo ng iyong normal na shower. Hayaan itong tumama sa iyong dibdib, pagkatapos ay sa iyong likod. Huminga habang nararamdaman ang gulat. Pagkatapos ay lumabas, magpunas at pansinin ang bugso ng enerhiya na sumusunod. Ipinagpatuloy ito ni Mang Berto. Pagkatapos ng ilang linggo, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Hindi lang ito tungkol sa pakiramdam na mas gising. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking kislap. Nakalimutan ko na maaari pala akong makaramdam ng ganitong kabuhayan. Isang mahalagang aral mula sa iyong doktor, pagbubuo ng lahat. Kung nakaabot ka hanggang dito, alam kong merong isang bagay sa loob mo na handa para sa higit pa, mas maraming buhay, mas maraming enerhiya, mas maraming koneksyon. Tinalakay natin ang 8 simpleng gawi, maligamgam na tubig na may lemon, sikat ng araw, paghinga, pag-aayuno, pasasalamat, paglalarawan, sa isip, paggalaw,
at isang malamig na pagtatapos. Wala sa mga ito ang tumatagal ng higit sa ilang minuto, ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang makapangyarihang pagkakasunod-sunod upang matulungan kang gumanda ang pakiramdam, lumakas, at maging mas may kontrol. Sa loob ng mahigit 3 dekada, nakatrabaho ko ang mga kalalakihan na nagtayo ng mga pamilya, karera, at mga pamana, ngunit madalas na nararamdaman na ang kanilang pinakamagagandang araw ay lumipas na. Ngunit nakita ko nang paulit-ulit kung ano ang nangyayari kapag sila ay nangako sa mga maliliit at pang-araw-araw na gawaing ito ng paggalang sa sarili. Hindi lamang ang kanilang buhay sexual ang bumabalik. Ito ay ang kanilang espiritu, ang kanilang katatawanan, ang kanilang kumpiyansa, at ang bersyon ng kanilang sarili na inakala nilang nawala na. Heto ang pinakamahalagang aral na maiaalok ko: hindi mo kailangang maging perpekto, ngunit kailangan mong magsimula. Ang lalaking nais mong maging ang isa na masigla, malakas, at naroroon ay nandyan pa rin. Hindi siya umalis saan man. Hinihintay ka lang niyang likhain ang mga tamang kondisyon para siya ay muling lumitaw. Ang rutina na ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong sariling ritmo araw-araw. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino ka bago pumasok ang stress, panahon, at katahimikan. Kaya bukas ng umaga, huwag lang basta bumangon sa kama. Bumangon ng may layunin. Kung ang mensaheng ito ay nangusap sa iyo, mangyaring huwag itong sarilinin. Ang susunod mong gagawin ay mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip. Una, ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. Ipaalam sa akin at sa komunidad na ito kung aling gawi ang una mong susubukan. Ang iyong paglalakbay ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa isa pang lalaki na gawin ang kanyang unang hakbang, at personal kong binabasa ang bawat komento. Pangalawa, ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino man sa iyong buhay na maaaring tahimik na nahihirapan. Hindi mo alam kung sino ang nangangailangang marinig na hindi sila nag-iisa at mayroong landas pasulong. Panghuli, siguraduhing mag-subscribe at sumubaybay para sa mas marami pang totoong solusyon para sa kalusugan ng mga kalalakihan. Ikaw ay bahagi ng isang lumalagong komunidad ng mga malalakas, marurunong, at determinadong kalalakihan na tumatangging sumuko sa kanilang sigla. Hindi ka pa tapos. Malayo pa.